ating isa sa ginagawa kanina. Break every chain. Everybody says, break every chain. Alam niyo mga kapatid, hindi sabihin ko ng topic natin ngayon. Yung pong chain na tinutukoy ka, yan po'y talikala. Yan po'y talikala na ginagamit ni Satan sa bawat isang tao, higit sa lahat. Yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nakakilala na, yung mga mananampalataya na. Patuloy niyang tinatalikala, patuloy niyang tinatalian, at ipinapailalim sa kontrol ng kanyang kapangyarihan ang bawat isang tao, babae at lalaki, na nakakilala na sa Panginoon. Yan po yung isang trabaho ni Satan. Kaya ito po yung ating ngayon tatalakayin na ating pong binanggatang break every chain. We need to break every chain in our lives. Napakahalaga po mga kapatid na ating pong wawasakin, ating pong sisirain ang bawat klaseng talikala na itinali ng Satanas sa buhay ng bawat isang mananampalataya. At hindi po natin yung kayang wasakin. Hindi po natin yung kayang sirain sa ganang sariling lakas natin, sa ganang sariling kakayahan natin. Wala pong makasisira nun. Wala pong makawawasak nun sa atin. Dahil pagsama-samahin pa ang ating pong lakas, hindi natin kayang wasakin yung talikala na yun na patuloy na itinatali sa ating mga buhay ng kaaway. Wala pong ibang po pwedeng makapagwasak nun, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ating tinanggap at sinampalataya at pinahiniwalaan na gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. Amen! Mamaya po, kung meron pa po, ang Diyos lang po at ang bawat isa po sa atin ang nakakaalam at nakababatid kung meron pang mga chains or tanikala na iginagapos ang kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mamaya po, ipawawasak natin sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Kristo ang lahat ng tanikalang iyan upang ang bawat isa po sa atin ay makapagpatuloy na, tuloy-tuloy na makasunod, makapaglingkod ng totoo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat habang merong mga talikala sa buhay ng bawat isang lingkod ng Diyos, sa buhay ng bawat isang mananampalataya, hindi siya makapagpapatuloy, makapaglilingkod ng tapat, makasusunod ng tapat, sapagkat kontrolado siya nung talikala na yun na gumagapos sa kanya sa pangunguna ng kaaway. Kaya po mamaya, yan po mamaya may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, sapagkat nasa generation po tayo ng revival, nasa generation po tayo ng restoration, upang patuloy pong maranasan natin ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Give the best clap offering for the Lord. Hallelujah! In the book of John chapter 8 verse 36, so if the Son set you free, you will be free indeed. So makikita po natin kapag tayo po'y pinalaya na ng ating Panginoong Hesus, tayo po'y tunay na malaya na. Wala na po pwedeng gumapos sa atin. Wala na po pwedeng kumontrol sa atin. Wala na po pwedeng magtali sa atin ng mga tanikala na mula sa kaaway para tayo ay patuloy na alipinin niya sa lahat ng uri ng kanyang kagustuhan, sapagkat ang pinalaya ng Panginoong Hesukristo ay tunay na malaya na. Amen! Hallelujah! Praise God! Merong isang babae na matagal nang nakakadena, nakagapos espiritual sa matinding galit, puot, hinanakit sa kanyang pinakamamahal na lalaki. Na ibinuhos niya ang lubos na pag-ibig at pagmamahal. Pero isang araw, natuklasan niyang
niluluko lang siya ng isang lalaking pinagbuhusan niya ng tunay na pagmamahal. At ito ang naging dahilan kung bakit mahabang panahon na siya ay nakakadena, nakatanikala, na sobrang galit, hinanakit, puot, na nakabaon sa kanyang puso, isip at damdamin. Isang araw, merong nag-invite sa kanyang kaibigan sa isang church na tulad nito. At sa pagpasok niya ng church, kanyang nabungaran, naramdaman ang presensya ng Diyos. At kasabay ang awitin, yung awitin na break every chain, na inawit nating kanina. Exactly. At makikita natin sa awit na yon, ipinakikita ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Kristo ang lahat ng uri ng tanikala, kadena, ay wawasakin ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. At nung maramdaman niya yung presensya ng Diyos habang siya ay sumasabay sa pag-awit, nung awiting break every chains, tumulo ang kanyang mga luha at hinayaan niya na siya'y patuloy na magpakumbaba at sumuko sa Panginoon. At pinatanggal niya sa Panginoon yung lahat ng kadena ng galit, puot at hinanakit. At siya'y tuluyang nakalaya at naranasan niya ang pagpapatawad, kapayapaan at kagalakan sa kanyang buhay. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon at doon sa awitin na mayroong humipo sa kanya, sa kanyang puso at isipan. At dito makikita natin, naunawaan niya at naranasan niya yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba yung mga kadenang ito? Ano ba yung mga spiritual chains na ito na iginagapos ng kaaway sa buhay ng bawat isang mananampalataya? Number 1, Jesus breaks the chains of sins. Winawasak ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng tanikala na iginagapos ni Satanas sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Patuloy na hinahayaan ni Satanas na maalipin ng iba't ibang uri ng kasalanan ang maraming babait, lalaki, lalo na yung nagpapasimula pa lang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yung patuloy na mga masisigasig na naglilingkod sa Panginoon, ito yung gustong-gusto niya na kanyang igapos sa iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, nung nakaraang linggo matatandaan natin ating tinalakay kung paano nating mapagtatagumpayan, how to overcome the enemy. Ating pinag-aralan kung paano natin gagapiin, kung paano natin tatalunin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. At ngayon, atin ngayong pinag-aaralan kung ano yung mga spiritual chains o yung mga spiritual na mga kadena, tanikala na iginagapos niya, ipinupulupot niya sa bawat isang mananampalataya. Kaya kung bakit ang bawat isang mananampalataya ay hindi makapagpatuloy, hindi maging consistent, na maging tapat, makapagpatuloy na sumunod sa Panginoon, sapagkat merong mga tanikala, merong mga different chains na iginagapos ang kaaway upang patuloy na kanyang kontrolin under His power, upang patuloy ng mga mananampalatayang ito ay hindi makasunod
sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ngayong mga kadenang ito, mga tanikalang ito ngayon yung mamaya na ipalalagot natin kung meron man sa bawat isa sa atin magpahanggang ngayon. Mga tanikala ng kasalanan na alam nating hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Alam nating hindi ito nakapagbibigay ng glory sa Diyos. Alam nating hindi ito nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Pero patuloy natin itong ginagawa. Bakit? Sapagkat patuloy na merong mga gapos na espiritual, tanikala sa ating mga buhay. Jesus breaks the chains of sin. Walang po pwedeng lumagot nun. Walang po pwedeng magwasak nun. Yung mga kadena na yon, yung mga tanikala na yon, na mga kasalanan na nananalaytay minsan sa buhay ng bawat isang mananampalataya. In the book of Romans chapter 6 verse 6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. So makikita po natin na alam natin ang lahat nating mga katawang ito ay kasama ng ipinako sa krus ng ating Panginoon nung siya'y mapako. At tayo po ay binigyan na po niya tayo ng kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan. Simula nung siya po ay mapako, lahat ng mga babae at lalaki na totoong sumampalataya, totoong nanalig sa Panginoon, ay pinalaya na sa kapangyarihan ng pagkapako at pagkamatay ni Jesus Christ on the cross. Kaya po yung lahat po ng mga kadenang iyon, lahat po ng mga tanikalang iyon ay nilagot na ng ating Panginoon kasabay ng ating pagsampalataya at pagsisisi sa lahat ng ating nagawang kasalanan at tayo tumanggap at nanalig sa ating Panginoon. Kaya po, wag na po nating hahayaan na muli tayo po ay maitali, maikadena ng kaaway. Magkaroon ng spiritual chain na muli ay pupulupot at kukontrol sa ating mga buhay, sapagkat mula po nung tayo ay nanampalataya at tumanggap sa kamatayan ng Panginoon sa krus, kasabay na po na tayo po ay tinupos ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya po, napakahalaga po mga kapatid, na huwag po tayong muli na magpapatali sa kadena, sa tanikala ng kaaway, sa iba't ibang uri ng kasalanan. The moment na tayo po ay nagpapatuloy sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, hinahayaan natin na tayo po'y patuloy na talian at puluputan ng kadena, tanikala ng kaaway. Kaya po, napakahalaga po, tayo po'y patuloy na manikluhod, tayo po'y patuloy na talagang mag-repent, at tayo po'y patuloy talagang talikuran natin yung mga kasalanang iyan, sapagkat sa tulong ng ating Panginoon, ating pong mawawasak sa kapangyarihan ng Panginoon ang mga tanikala na iginagapos ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. Second point, Jesus breaks the chains of fear and bondage. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon, Kanya pong wawasakin ang anumang uri ng takot, pangaalipin ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the spiritual God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Sapagkat hindi espiritu ng kahinaan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Meron tayong self-control.
para labanan ang atake at gawa ng kaaway kapag nandyan siya, tinetempt tayo. Meron tayong kapangyarihan para sa i-rebuke in the name of Jesus Christ. Meron tayong very powerful self-control, pagpipigil sa sarili para hindi natin i-grab ang anumang inihahain na tukso at temptation ng kaaway. Yan po yung espiritu na ibinigay ng Panginoon sa bawat isang tunay na nananampalataya, sumusunod sa ating Panginoon. Kaya hindi na siya maigagapos, hindi na siya maitatanikala ng tinatawag na chains of Satan sapagkat siya'y meron ng kapangyarihan. Third point, Jesus breaks the chains of condemnation and shame. Winawasak ng ating Panginoon ang anumang uri ng mga kahihiyan, pangungundima ng kaaway sa ating buhay. Diyan po mahusay si Satanas. Ang ikundima ka, ikundima ako. Sumasamba ka pa naman, nagbabasa ka pa naman ng Bible, pero yung ugali mo, bakit hindi ka nababago? Ganyan sa mahusay. Kaya ikaw naman na manipis, i-entertain mo yung kanyang pangungundima. Ikaw na balat sibuyas, i-entertain mo yung pangungundima ng ibang tao. Hindi ka na magpapatuloy. Hihinto ka na sapagkat iyan ang gawa ng kaaway. Ika'y patuloy na ikundima, ikondem. Na alam mong tama yung ginagawa mo pero yung mga bagay na mali, yun yung kanyang ipamumuka sa atin. Para ika'y bigyan ng kahihiyan, para ika'y bigyan, ika'y mapahiya, para hindi ka na magpatuloy, para huminto ka na, sapagkat iyan ang galaw ng kaaway. Ipupulupot sa atin yung ganyang espiritu. Pero sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon, kapag tayo tunay na sumunod at nanampalataya sa Panginoon, yung spirit of condemnation, spirit of shame, wawasakin niya ng Panginoon at tayo magiging matatag, magpapatuloy tayo. Hindi mo na pakikinggan yung sinasabi ng kaaway. Hindi mo na pakikinggan yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo sapagkat ikay magpapatuloy ng tapat sa Panginoon. Yan po ang nagagawa ng kapangyarihan ng ating Panginoon na sumasa atin. In the book of Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Makikita po natin na wala ng kahatulan, wala ng parusa sa mga taong tunay na tinanggap at sumunod na nanampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. Wala na. Pinutol na. Sinira na ng ating Panginoon ang mga espiritu na yan na patuloy na ginagawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin sapagkat ang tunay na mga Kristiyanong sumampalataya at sumunod sa Panginoon ay hindi na po ine-entertain ang mga galaw ng kaaway, bulong ng kaaway, mga salita ng mga taong nagpapahina sa ating kapaligiran. Kaya sabi nga nung kanta, no si balasi. Sino ba sila? Amen! Ano man ang binabanggit at tinasabi ng mga tao sa paligid natin para patuloy kang i-distract, para patuloy kang i-discourage, huwag niyong i-entertain yan. Basta ang mahalaga, nagpapatuloy tayong sumusunod, naglilingkod sa Panginoon at kilala natin kung sino yung ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya po mga kapatid, patuloy na sa oras na ito, makikita po natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon lahat ng tanikala, kung meron pa na gumagapos sa buhay ng bawat isa, walang ibang po pwedeng magsira niyan, magwasak niyan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Gawa chapter 16 verse 25 to 26, ito yung true to life story na si Pablo at Silas ay bilanggo sa kulungan. Sila ay binugbog, sila ay kinaladkad, sila ay hinagupit, hinubaran,
at ipinakulong. Ipinagsakdal sa isang kasinungalingan. At nung sila ay bugbog sarado mula ulo hanggang talampakan, si Pablo at Silas na walang ginawa kundi mag-share ng Word of God, walang ginawa kundi ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Panginoon. Sa kabila noon, sila'y ipinagsakdal ng kasinungalingan na mababasa po natin sa Book of Acts chapter 16. Habang sila po'y bugbog sarado sa loob ng kulungan, nung maghahating gabi na, sila po ay nagsimula na umawit, magpuri, at manalangin sa ating Panginoon. At habang sila ay umaawit at nananalangin sa ating Panginoon ng buong katapatan at buong pananampalataya, di kaginsa-ginsa ay lumindol, niyanig ng Panginoon Diyos ang pundasyon ng kulungan na kanilang kinalalagyan kasama ang maraming mga nakakulong. Sa pamamagitan ng totoong pagsamba at pagtawag at pananampalataya ni Pablo at Silas, yung mga tanikala ng mga pintuan at kandado ay binuksan ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. At nabuksan ang mga pintuan dahil nakakita ang Panginoon ng tunay na wagas na pagsambat, pag-awit, pagpupuri, at pananalangin na mayroong lubos na pananampalataya sa ating mga buhay. Kung bawat isa po sa atin ay tunay at patuloy na tapat, nasasamba, tatawag at mananampalataya through prayer, maraming mga kadena at tanikala ang kakalagi ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Sa pamamagitan ng tunay na pagsamba, ang Diyos ay gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng maalab at mapagpakumbaba at pananalig na panalangin, ang Diyos ay gagawa at kikilos sa ating mga buhay. In the book of Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened against by a yoke of slavery. Makikita po natin pinalaya tayo ni Kristo upang manatili tayong malaya. Mga kapatid, pinalaya tayo ng ating Panginoon Kristo sa anumang uri ng pang-aalipin ng kaaway at dapat manatili tayong malaya. Huwag na po tayong patuloy na magpaalipin pa sa gawa ng kaaway. Kaya't huwag na kayong magpasakop muli sa pagkaalipin. Kaya't mga kapatid, napakahalaga po ng bawat isa po sa atin. Panatilihin po natin tayo malaya sa lahat ng uri ng tanikala, kadena na po pwedeng italit igapos ng kaaway sa ating mga buhay. Application. What chains are holding you back? Bring them to Jesus through prayer and repentance. Trust that He is able to break every chain. Walk daily in obedience, worship, and the Word of God. Ito po yung kailangan po natin mga kapatid na i-apply sa ating mga buhay. Na patuloy ng bawat isa po sa atin ay lumakad araw-araw sa pagsunod, sa pagsamba, at sa salita ng Diyos. Maniwala na kayang wasakin ni Jesus ang lahat ng tanikala na kung meron man gumagapos sa buhay mo. Anong tanikala ang humahadlang sa iyo? Ialay sa Diyos sa panalangin at pagsisisi. Everybody stand up. Isaiah chapter 61 verse 1.
He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Isinugo ang ating Panginoon upang magpagaling ng mga sugatang puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at pagpapalaya sa mga nakabilanggo sa kadiliman. Kapatid, everybody close your eyes. Kapatid, wala tayong maililihing sa harap ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa Kanyang paningin. Kapatid, alam na alam niya ang laman ng puso mo, ang laman ng isip mo. Kapatid, alam na alam niya sa bawat saglit, bawat oras, ikaw may nag-iisa. Ano yung mga bagay na patuloy na nagagawa mo na hindi nakalulugod sa Diyos? Church, sa oras na ito, kung magpahanggang ngayon, meron pa na mga tanikala, meron pa na mga tanikala na patuloy na nakagapos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, narito ang presensya ng Panginoon. Open your mouth. I-confess mo sa Kanya ang anumang bagay na magpahanggang ngayon ay nahihirapan ka. Paulit-ulit na nagagawa mo na para bagang ikaw ay nakatalikala, nakatali, na nakakadena espiritual. Chain of vices. Chain of guilt. Chain of fear. Chain of doubt. Chain of different sin. Kapatid, lahat yan ay isang uri ng tanikala na ikinapos ng kaaway sa iyong buhay. Anumang uri ng mga bagay na ginagawa mo na gustong-gusto mo nang iwasan, gustong-gusto mo nang mapagtagumpayan, pero hindi mo magawa, kapatid, yan ay isang uri ng tanikala ng kaaway. Walang po pwedeng magwasak niyan, kundi ang ating Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, sige kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Isuko mo sa Kanya ang anumang uri na gusto mong mapagtagumpayan, makalaya ka na, sapagkat sa oras na ito, palalayain tayo ng Panginoon. Oh, hallelujah. Everybody, raise your hands and close your eyes. Sige kapatid, open your mouth. Manalangin ka. Kausapin mo ang Panginoon. Aminin mo na hindi mo kaya. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Mag-repent ka. Magsisi ka. Anumang bagay na nagagawa mo ng lihim, anumang uring kasalanan yan, lihim man, tago, you need to repent. Lord, sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami dakilang Diyos amang banal. Ikaw lang po ang aming Panginoon na may kakayahan at may kapangyarihan
lalagutin at wasakin ang lahat ng uri ng tanikala ng kaaway na iginapos kung meron pa sa buhay ng bawat isa po sa amin. And right now, Father God, we lift unto you, Father God, all chains from the enemy.